Southern Leyte State University ay isang prestihiyosong unibersidad na nagbibigay ng dekalidad na edukasyon para sa mga estudyanteng gustong makapag-aral dito. Ngunit, alam niyo ba na hindi lang focus nito ang pagbibigay ng dekalidad na edukasyon? Ngunit, pinapahalagan din ng SLSU ang mga pangailangan o issue sa edukasyon at lipunan kagaya ng mga aspeto sa the physical handicapped students or students with special needs, gender and development, academic integrity or plagiarism issue, at risk and disaster preparedness. Paano pinapalagahan ng SLSU? Narito ang mga video ng bawat isa. Una ay ang the physical handicapped students or students with special needs. Sila ang mga mag-aaral na may pisikal na kapansanan, ang kanilang pangangailangan sa edukasyon ay iba at nangangailangan ng espesyal na suporta para maging epektibo ang kanilang pag-aaral. Magandang umaga mga bata! Ngayon, may ipakilala ko sa iyong bago ninyong kaklase. Miss, maaari mo bang ipakilala ang iyong sarili? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Janela De Goncillo, 19 na taong gulang at nakatira sa Bugasong, Libagon, Southern Leyte. Ako ay isang irregular student at ako ay may pagkalabuan sa paningin o tinatawag nating visual impairment at hindi ko po masyadong nakita ang mga larawan o letra kapag nasa malayo ako. At sana po ay maintindihan niyo ako at sana po ay maging kaibigan niyo akong lahat. Okay, maraming salamat, Janela. So, base sa sinabi ng iyong kaklase na siya ay may kalabuan sa kanyang paningin. So, kapag nangangailangan ng tulong si Janela, huwag kayong mag-alinlangan na tulungan siya. Maliwanag ba, mga bata? Pag may kailangan ka din, Janela, huwag kang mag-alinlangan na lumapit sa akin o sa iyong mga kaklase. Opo, ma'am. Sige, salamat. Maaari ka nang upo dito sa harapan upang maging komportable ka sa iyong pag-aaral. Isa din sa pinapahalagahan ng SLSU ay karamihan sa mga gusali ay may wheelchair ramp na para sa mga estudyanteng gumagamit ng wheelchair upang hindi sila mahirapan sa paglalakad kung pupunta sila sa ibang gusali. Pangalawa ay meron din silang special lane kung kukuha sila ng mga papeles. Pangalawa ay ang gender and development. Ito ay naglalaman ng edukasyon tungkol sa pantay-pantay na karapatan at respeto sa lahat ng kasarian at naglalayong mabawasan o wakasan ang gender stereotypes at diskriminasyon sa loob ng paaralan. Hi, Besh! Ang ganda naman ang suot mo ngayong wash day at ang babae mo pang tingnan. Maraming salamat, Beshi! At ikaw rin, ang lalaki mo rin tignan. Ay wala, yan. Mabuti pa. Pumasok na tayo sa ating klase at baka tayo ay mahuli pa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa inclusivity. Ano nga ba ang inclusivity? Ako po, ma'am. Sige, Dibon. Ang inclusivity ay tumutukoy sa pagiging bukas at pagtanggap sa lahat ng tao. Ano man ang kanilang kasarian, lahi, relihiyon, kapansanan, o iba pang mga katangian. Ito ay naglalayong magbigay ng pantay-pantay na oportunidad at pakikibahagi para sa lahat. Kagaya sa akin, isang member ng LGBTQ at dahil ng SLSU, nabigyan kami ng motibasyon para makapag-aral dahil pantay-pantay ang trato nila sa amin. Napakamagandang sagot, Iha. Maraming salamat. Ang inclusivity ay pagbibigay ng pantay-pantay na pagtingin ng bawat isa, maging sa kasarian man, relihiyon at iba pa. Napaka-importante pa rin ang pagbibigay ng respeto dahil bawat isa sa atin ay may pagkakaiba. At sa pagbibigay respeto ng bawat isa, ito ay magpapagaan ng kalooban at para na din maging komportable tayo sa ating pag-aaral. Pangatlo ay ang academic integrity or plagiarism issue. Ito ay tumutukoy sa pagsusumiti ng orihinal na gawain at pagkilala ng tamang pagmamay-ari ng ideya o impormasyon ng iba. Ang paglabag sa prinsipyo nito ay may kaukulang parusa o kaparusahan. Magandang araw mga bata! Ngayon ay ang deadline ng pasahan ninyo sa inyong research paper mula chapter 1 to 5.
Pero bago ninyo yan didepensahan at ma-upload, ay isasagawa muna namin ang verifying upang maiwasan natin ang plagiarism issue o pagkuha ng impormasyon sa ibang tao na hindi pa kilala sa orihinal na pagmamayari nito. Dahil isa sa issue ay ang hindi pagkilala sa orihinal na sumulat ng impormasyon, kaya upang mas safe tayo at ang pangalan ng ating universidad, ay ang bawat research papers ninyo ay i-check namin ng plagiarism. Nakuha ba mga bata? Opo, proof. Nakuha po namin. Maraming salamat. Sino ang presidente sa inyong klase? Maaari bang ikaw muna ang mangolekta at ilagay sa aking mesa? Okay, maraming salamat. Pang-apat ay ang risk and disaster preparedness. Ito ay tumutukoy sa mga hakbang o plano na isinasagawa upang mapaghandaan ang posibleng panganib at kalamidad. Ito ay naglalaman ng pagsusuri ng mga potensyal na peligro, pagbuo ng mga estratehiya upang mabawasan ang epekto ng mga ito, at pagtatag ng mga mekanismo para sa agarang aksyon kapag nangyari ang kalamidad. Magandang umaga mga minamahal kong estudyante. May nais lang muna akong i-inform sa inyo na ngayon ay magsasagawa ang ating universidad ng earthquake drill. Kapag mang-ring na ang bell, ay dahan-dahan tayong lalabas at huwag kalimutan ang duck, cover, and hold. Maliwanag ba? O siya, nag-bill na. Unang-unang lumabas ang nasa unahan, tapos sunod-sunod na. Ang iba pang halimbawa na isinasagawa ng SLSU ay ang paggandak ng symposium at orientation tungkol sa risk and disaster preparedness. Sa konklusyon, mahalaga ang papel ng universidad sa pagpapahalaga ng mga aspeto tulad ng the physical handicapped students or students with special needs, gender and development, academic integrity or plagiarism issue, at risk and disaster preparedness. Dahil una, ang universidad ay nagbibigay diin sa inclusivity at suporta para sa mga mag-aaral na may kapansanan o espesyal na pangailangan. Pangalawa, naglalaman ng edukasyon ukol sa kahalagahan ng pantay-pantay na karapatan at respeto sa lahat ng kasarian. Pangatlo, pagtuturo ng tamang pamamaraan sa pagsulat at pagsusuri ng mga gawain upang maiwasan ang plagiarism at iba pang anyo ng pandaraya. At pang-apat, ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng universidad sa kaligtasan ng kanilang komunidad. Sa kabuuan, ang mga ito ay naglalarawan ng pangangalaga at dedikasyon ng universidad sa holistic na pag-unlad ng kanilang komunidad, kung saan ang bawat miyembro ay itinuturing na may halaga at may karapatan sa edukasyon at kaligtasan. At iyon lamang po. Maraming salamat.